Sa nakaraang video ay sinamahan niyo kaming puntahan ang napakatarik na daan papunta sa Mount Manoy na may 360 view ng Batangas City. Pagkababa namin mula rito ay binisita naman namin ang isa sa makasaysayang lugar, ang Malabrigo Lighthouse. At natapos ang aming paglalakbay sa nakamamanghang rock formations at napakagandang coastline ng Malagod Deep Point. At para sa video natin ngayon, ay samahan niyo naman kaming mag-camping sa isang underrated spot sa Lubao, Batangas, ang Lucky 5M Resort. Kasama pa rin natin ang ating mga tropa na si Kamotivation, Best the Vlogger, at Geraldo Lacoche. Crazy! Crazy! Dami namin yung pag-usapan din ha. Dalaglag ka dyan, yo. Benga. Ang hihina naman yun, tagal niya magtali. Marunong ba kayo magkuha mo? Ano? Par, basic. Basic base. Yeah. Basic base. Kakain ko? Oo naman. Biglang uto si Gerald. Tama ka. Sakto. Tinan mo, sakto yung laki 5M sa atin. Sa harap podcast ng 5M. Uy! Uy! Ay, yung tali mo. Saan? Kung isama mo sa video. Naka-video par. Tali mo yung nabigtad. So, yan. Yan na lang, rekta mo na yan. Wait lang. Ay, paano yan? Hindi, ito. Aanin ko lang ito. Gaganunin ko. Nagtutunugan yung hamok ha. Nagtutunugan yung hamok eh, no? Nagbigatan eh. Ate mami. May matibay ba ito pre? Okay, gamot ya. Dahan-dahan lang. Kaya ngayon, sinusubukan. Ibaba mo yung paa mo tsaka kamay mo. 90 kg pre. Sana nakatakot. Pupulikate na naman ako nito mami kasi nakatangat yung paa. May kulang bupa naman to. Sarap. Ay, yun. Sarap. Oo, ayun. Jogger pants ng dalawit. Sabi ko malawa. So, tapos namin mag-setup dito. Pahinga muna kami. Pagod kami sa setup. Grabe yan. So, ito yung pwesto ko. Dito ako matutulog. Hammock gaming lang kami. Dito sa harap ko si Tres. Ayan. Dito si Geraldo. Tapos dito naman si Leo, si Kamotivation. Tapos si Kent, maya-maya uwi na din. Kasi day tour lang talaga siya. So, ang paalam niya day tour lang. Kaya, kailangan niya din mamaya. Hindi na kami nag-rent ng kubo kasi medyo pricey siya. 1.5 overnight. Siguro ano na lang namin 'yun. So kung sakaling umulan, tsaka kami kukuha ng kubo. Yun. Meron lang akong nakalimutan. Nakalimutan ko magdala ng power bank. So kasi wala tayong mapag-charge ng equipment. Pero let's see no. Maya-maya magluluto na kami ng dinner. Medyo maaga-aga pa naman. Pinalagay ko na sa ref yung binili naming meat kanina para hindi siya masira kagad. So magluluto na tayo maya-maya. Okay, paalam muna. Ayun guys, bali may hidden talent pala si Kamotivation. Magma-magic daw siya. Ang kanyang guest of honor ngayon, si Tres TV. Mamajigan tayo niya, no? Motivation. Ano? Naglabas ng baraha. Alam ng professional to. Papakitaan natin yung mga tropa natin na kaunting talent natin sa pagmamagic.
Oh, sakto, Kit. Manood ka muna Magic. Kasi mga motivation may Pag-magic na si Kit. alam tayo sa pag-magic at gumagawa tayo ng mga tricks. Sila, papakitaan natin si Tres the Vlogger. Game. Tapos si Dalumibaw. Pare, Kate Venture, lika. So meron tayong isang deck of card dito. Okay. So Tres, okay lang ba na bawal yan, di ba? Alin? Hindi, pwede yan. Di ka mang susugal eh. Magic. Pre, okay lang hawakan mo, pre. Sige, dalawang video ka, pre. Okay. Yan. That pala nilagay ko na sa dito eh. Yan. Okay. So, papakita ko sa inyo yung card natin dito ay meron tayong normal card. So, iba-iba naman siya, di ba? Okay. So, sa color, anong meron tayong deck of card ay color red. Okay. So, Tres, pwede kang pumili ng card. Ngayon na. So, check mo, pakita mo sa camera. Pakita mo, tatalikod ako para masaya. Okay? Okay. Okay na. So, maganda dyan, ilagay mo siya dito. Okay. Takpan natin. So, natatandaan niyo po ba yung card ni Tres the Vlogger? Oo. Na-video namin eh. So, Basta natanda namin. So, once na sinake down natin yung card, nagbabago na yung kulay ng baraha mo. Watch ah. Tignan nyo mabuti. Tignan natin kung may nagbagong kulay. Wala ata. Wala. Baka sumabay na ata tayo yan ah. Matagal na kasi tayo naging gumaya. Ayun, meron. So nakita nyo, pero tayo naging kulay blue. So yan. Isa. So nag-iisa lang siya. Okay. So ano ba yung baraha mo napili, Tres? Four of ano? Flower. Four of flower? So tama ba? Four of flower ang napili niya? Clubs. Four of clubs. Okay. Check mo nga. Ito ba yun? Okay. So pa-check. So kanina nagbago, di ba? Oo. Wow naman! Wow! Crazy! Wala nakahalo. Angas! Sit! Okay. Walang daya yan, unti lang. Okay, cut! That's crazy! Tropang tres natin bukas pa magluluto pa. Almusal check na yun. Breakfast master. Lulutuan ko yung omiglet. Omiglet. Nakakatim sila ng pinakamasarap na kanin sa Batangas. Kaning Batangas yan. Grabe ano? May nakakita ng kanin umaapaw. May second floor. Okay lang sana kung isa lang yung nangyari. Dinulit pa? Dinalawa pa eh. Pinantay ko lang kasi yan. Dito natin sila. Si Heraldo, naka-assign sa kanya yung kanin. Yun yung isa, nakikita niyo siguro kung gaano kagaling, no? Kasi ito pa isa. Hey! Popcorn! Malatae. The best eh. Ang galing eh. Sa tubig yan, para bigas eh. Taratan na yan mamaya. Gutom na. Ako, doon ako sa ilalim. So yun, mukhang inabot pa yata kami ng bagyo dito sa Lucky 5M. So, Lalagyan na natin sila eh. nandito kami sa Kubo. Yes. Lipat kami ng spot kasi Lalagyan na natin. biglang bumuhos ng ulan. So, dito, not sure kung dito na kami mag-stay sa Kubo kasi hindi naman namin to binayaran, pero sabi daw kay Tres, pwede naman daw if ever. Kahit tulog lang siguro dahil yung Lagyan natin itong... Ilan to kanina? Bilang mo? 10. Usok to. yung spot namin dun eh. Basta Usok to. Tignan natin dun. Yung hammock namin nabasa na eh. Ay, yung pwesto namin medyo di na goods. So siguro lipat na kami spot mamaya dito. Kailangan na namin mag
maghanap ng matutulugan na matuyo dito na pwesto. So let's see, no, kung titigil yung ulan, sana para happy. Kita-kits mamaya. Ang ulam natin for today or for tonight is Bicol Express by Kamotivation and salpikaw, beef salpikaw ala Journeys of Lumibaw. So, syempre, di kompleto ang pagkain kapag walang soft drinks. Kaya bili muna kami ng soft drinks. Masarap yung Bicol Express, oh. Daming sili nun, oh. Ew. Yun. Let's go. Bye. Oo nga, no? Kamay. Doon, di ako magkakamay. Kasi, yun nga, parang tulad yan sinabi ni hindi ka parang ganun kasanay. Pagdalaglag ka dyan, benga ka. So what's up mga sir? Good evening. So dito, nakapwesto si Tres. So nakahamok siya. Tapos si Geraldo. Ayan. Diyan. Dito siya sa may kabilang bench. Si Leo, si Kamotivation naman natin. Dito. Sa taas. Nakahamok din. So basically, lipat kami di sa kubo. Sobrang bait nila. Kasi pinayagan nila kaming magstay di sa kubo dahil basa eh. Basa yung pwesto namin dun. So, nagbablog ako eh. So, ako naman, tamang pwesto na dito. Kumot. So, ayun, tulog na magpapahinga na kami na wine. Tulog na kami and gising kami ng bukas ng umaga para ingay nyo ah. Pablog ako eh. Yan, so gising kami bukas ng umaga para makapag-prepare ng breakfast. Magluluto ng breakfast namin si Tres. Tapos after that siguro prepare na kami para mag-ride out by 10 AM siguro. Alis na kami dito para hindi rin kami gabayin sa daan. So update namin kayo tomorrow, no? So good night guys. Good morning guys. So it's 5:40 in the morning and medyo maaga kami nagising ni Geraldo.
Actually, parang hindi tayo halos nakatulog masyado. um, Ayun nga. So, we need to pack up yung setup namin kahapon kasi umuulan. Tapos sobrang lakas ng hangin. So, buti na lang, pinayagan kami ni tatay, yung parang isa sa mga caretaker yata yun, no? Nangyari na magstay doon sa Kubo. So, kahit papaano, nagkaroon kami ng transient. Nag-upgrade kami ng konti pero without additional cost. Kasi ang bayad lang talaga namin is hammock. Heraldo gising. Yun. So, kagabi, nag-podcast lang kami. Yung second episode ng podcast na pinagagawa namin. At guest namin si Kamotivation. si Kamotivation. Kasi ang dami namin na pag-usapan din. Halos tumagal din ng mahigit 1 oras yung usapan, yung talk nga na yan. So yun. So abangan yan yung namin, yung podcast namin na yan. Tapos yun, konting shot, konting kwentuhan para tulog na kami. Kasi napagod din kami sa biyahe. Sobrang rin. Bakbakan din talaga yung biyahe. Lalo na siguro yung hindi ako napagod sa rough road papunta dito. Napagod ako sa Mount Banoy. Pigil hininga yung pag-akyat saka pagbaba. So yun. Yeah. So now we're just enjoying the morning. Good morning sa inyong lahat. Maya magluluto na si Tres. No? Tulog pa si Tres magluluto Tatay, na. isipin ngayong umaga, may tagaluto na. Oo, tama. May tagaluto Presinta na tayo si Loco. ng almusal natin. Hindi ko alam kung anong ulam namin. Corn beef pala, corn beef tsaka itlog. Nagpresinta pa si Loco kasi Ayun. So, kita-kits mamaya. siya na daw magsasaing pero kasi sobrang sarap nung sinaing ko. May natira pa. Wala na. Hindi ko na siya pinahirapan. Nakita nyo naman kagabi, daming kanin. Popcorn daw. Puto. Namumutok dun sa kaldero. So yun, may natira pa kami isang kalderong kanin. So, yun ay sasakang gitres yun. Good morning guys ulit. So gising na si Kamotivation tsaka si Tres. Ayun Oy Tres, nag-almusal ka na ba? Ay, nagluto ka na ba almusal? Vlogger eh. So, ayun. So nagpalipad lang kami ng drone dito. Yan, si Kamotivation ngayon nagpapalipad. Si Tres tapos na rin ako. So, si Gegit nag-try din magpalipad kanina. Ayun, kabadong 20. Ay, hindi pala siya kabado kasi di daw sa kanya yung drone eh. Kaya nakakabobo lang. So yun.
Nintay na lang namin maluto talaga yung breakfast para makakain kami. Dahil kahapon nagluto na kami ni Leo ng dinner namin, kaya tapos na kami sa toka namin. Si Tres naman yung toka na para sa breakfast. Gutom na ako. Ayun. So around mga 9 or 10 siguro, alis na kami dito para hindi rin kami masyadong gabihin sa biyahe. And papakita naman namin yung daan pa uwi. Iba yata yung dadaanan namin kasi si Tres yung nagsuggest nung dadaanan namin pa Monte Maria na way. So not sure kung anong way yun. So susundan lang namin siya mamaya. And yeah, so mahaba-haba pa tong araw na to. Marami pa kaming mga gagawin sa biyahe. Magkukulitan pa kami yan. Gagawin pa namin yung Kung Fu Panda mo. Di ko alam kung magagawa pa na natin ngayon Pero tatry namin mag-TikTok. Yun, sige, kita-kits tayo mamaya uli. Tuto niya ni habang na siya doon. Mabilis siya kasi Ayun, So ito yung breakfast namin, guys. Ito yung niluto ni Tres na napakatagal. Inaabot siguro siya na 1 oras dito. Napakahirap lutuin na ito. Una na ako ha. Yan, tapos yung Lucky Me ni Care of Kamotivation, Sopas na Care of the Family dun sa kabilang cottage. Yun. Tapos sinangag ala chamba. So kain lang kami saglit. Yan ha. Hindi ko kalimutan. Kain lang kami saglit, tapos banding lang kami siguro sa dagat. Ayun, para hindi pa nakaligo si Tres sa dagat Busy sa pagluluto kanina kaya sasamahan namin siya maligo. Ayaw namin naiwan yung tropa Tapos ligo, tapos ano na. Pakita ko pa sa inyo yung tubig, guys. Linaw. Kita yung mga boto sa ilalim. So from here pala, makikita nyo dun yung Malagundi Point, yung pinuntahan namin kahapon. Ayun siya, yung rock formation na yun. So sobrang lapit lang niya dito sa Lucky 5M Resort. Few meters, around mga 2 to 3 minutes or 5 minutes max. Sobrang lapit lang talaga niya. So yun yung Malagundi Point. Bawal mag-camp doon. Meron signage doon. So, ang pwede nyo lang gawin doon is mag-photo ops. Tsaka, tumambay. Pero, dito na yung mga beach. Yun na guys. So, pauwi na kami. Ride out na kami from Lucky 5M. So, may dadaanan lang kaming spot or may titignan lang kami kasi si Leo, si Kamotivation, meron lang siya nakitang spot na pupuntahan. So yun, so siya spearhead namin ngayon. Pero sobrang solid experience namin dito sa Lucky 5M. Maganda yung maganda talaga yung place. Yun lang, mabato yung beach, pero all good pa rin kasi kung naghahanap ka ng chill place lang na hindi crowded, away from people, okay na okay pumunta dito, okay na tumambay. Magkakatabi lang resort na ito. Kung galing kayo dito sa Malagundi Viewpoint, dire-diretso lang yun, tabi-tabi na yung mga resort. Kaya hindi kayo mamili na lang kayo kasi alam ko, sabi ni Geraldo, base doon sa vlog na napanood ko dati sa kanya, magkaka-mag-anak lang, magpipinsan yung mga yung mga may-ari ng resort. Kaya kahit saan kayo puwesto dyan, all good kasi hindi naman crowded yung beach place nila. Yeah, so ito na, Malagundi na to. Sobrang lapit lang. Pwede nyo nga lakarin mula mula Viewpoint, mula Lucky 5M.
Tapos walk lang kayo sa beach shore. Tapos yun, dito. Pwede kayo mag-picture taking. So yeah, update namin kayo kung saan kami padadali ng mga biyahe namin. Let's go. Pag na-develop tong lugar na to guys, sobrang solid yung hindi kayo meron. Kumbaga, kahit medyo mabato dun sa beach ng Lobo, Batangas, tapos okay naman yung daan ng papunta, sulit na din. Hindi kayo sabi ko nga underrated o underrated yung Lobo, Batangas kasi hindi siya yung typical beach front na mabuhangin or white sand or kahit brown sand nga, wala eh. Talagang siya, bato. Kaya kung pupunta kayo doon, dala kayo ng aqua shoes o kaya dapat meron kayong chinelas na makapal para tsaka mag-invest din kayo doon sa mga air pump na portable. Yan. Kawawa motor ko na naman dito guys. Yung Aerox ginagawang pang trail eh. Ay. Uy, sarap dun oh. Swimming pool oh, lino oh. Lulubog ako, tama. Saka. Alternate route to Lobo Town proper, Batangas, Manila. Sa taas. So as per the locals, yung sa baba, yun yung easiest way palabas dito. So dito is yung medyo mas level up na daan pag palabas tayo ng Lobo, Batangas, kung ako nagkakamali. So tignan natin kung anong meron, kung saan tayo dadalhin ni kung motivation. Anong ruta to? Darira. Uy, may view. So doon kami dadaan, supposed to be sa baba. Ayan, papuntang Malabrigo. Asa may lighthouse? Ayun yata yung... Ay, hindi. Ito yata yung tuktok eh. Di ba yun? O hindi? Hindi yan, tangke ba yun? Doon mo ba yung banda? Yun. So baka doon banda yung lighthouse pa. So pero grabe yung view mo dito. Lawak ko. Sobra. Ganda. Ito na yun kabaw. Uy, sementado na guys. Ay. Halatang bago pa lang yung pagkaka-construct kasi hindi pa siya walang dumi, wala pang paint mark. Pero pag galing kayo siguro ng pinaka main city ng Lobo, tapos papunta kayo dito sa Malagundi, okay to, maganda. Siguro challenging lang siya because may mga hati-hati, pero good thing na din yun kasi hindi siya all throughout na mabato tsaka maputik. Kasi doon sa baba, sa Malabrigo Lighthouse or papunta kayo Malabrigo Lighthouse, papunta doon, sobrang maputik tsaka mabato, napakalaki. Pero dito, kahit na challenging, siguro mas prefer, masasabi natin mas prefer. Kaya ng mga small cc motors, ito gamit ko Aerox lang. Pero nasa discretion nyo na yun kung gusto nyo isugal yung mga motor nyo. Ito kami, kung dediretso kayo doon, papunta doon, yun yung papuntang Malagundi Lighthouse, Malabrigo Lighthouse. Yun. So kung kung ayaw nyo mahirapan, ayaw nyo medyo rough road, malalaking bato, maganda dumaan sa alternate route na yun. Pero mas maikli yata kasi yung nandun sa baba compare dun sa nasa taas. Pero kung pagdating sa view,
mas solid sa taas. Mas okay daanan doon. Solid doon. Ganda doon. Nice one. So, palabas na kami. Palabas na kami dito sa Malabrigo. Alam ko Lobo, Batangas, tama? Lobo yung labas namin dito. So, yeah. Medyo malapit-lapit na. So, maya-maya siguro i-end ko na din yung vlog. Pero, tignan muna natin kung ano yung makikita natin sa daan, no? You know, mga sir, thank you for joining us for this ride this weekend. Ngayong Saturday and Sunday. Sunday na ngayon. And sobrang solid ang dinaanan namin. Salamat kay Kamotivation sa pag-joke sa amin na i-try yung ulo ngayon. Hindi kami sumama sa kanya, hindi namin sinundan. Pero hindi namin ma-appreciate yung place na yun. Solid. You have now 2 off-roads. Pagluto na kayo ng malagong improvement. Pag-galing kayo dito sa Malabrigo. It's either dito sa baba, tapos Malabrigo Lighthouse, na medyo Punta Verde, or doon sa taas nga, mas maganda yung view, mas smooth, kumbaga. Expect nyo na lang na medyo rough road pa rin, pero hindi siya ganun ka malalaki ito compared na baba sa may Punta Verde. And salamat sa pagsama nyo sa ride namin. Actually, nagustuhan nyo yung video namin ito, at gusto nyo pa yung mga ganito comment na kayo, at kung meron kayong mga pieces na gustong nyo bisitahin namin ng Team Road Wanderers, comment na kayo sa YouTube channel namin, sa Facebook page namin. So, salamat guys! Paalam! Everybody was calling.